Financial Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Pero tumanggi ang kanyang mga abogado, partikular si Attorney Dorely Santos, na sagutin kung tingin nila ay hindi patas ang trato sa kanila sa investigasyon. Ang siniguro lang niya, nakahanda ang kanyang kliyente na makipagtulungan para lumabas ang katotohanan. Base sa sulat ni Guo, walang basehan ang mga paratang sa kanya ukol sa money laundering, human trafficking, kidnapping at mga krimen na may kinalaman sa iligal na pogo. Hindi raw itinayo ang Baofu Land Development Incorporated para suportahan ang Pogo Hub. May legal na dokumento raw ito at dumaan sa tamang proseso. Pero inilipat na rin daw niya ang interes niya rito sa pamamagitan ng isang deed of assignment bago pa siya naging mayor noong 2022. Bukod dito, wala rin daw siyang kinontrol o tinakot na sino man para sa sarili niyang interes. Hindi rin daw siya tumakbo bilang mayor para protektahan ang anumang negosyo. Siniguro niya na tapat ang kanyang hangarin dito. Matatandaan na sa darating na Biyernes nakatakdang isampa ng PAOK ang mga non-bailable criminal cases laban kay Guo. Ruth? Maricel, binanggit mo kasi yung mga abogado yung nagpunta